So, mga kapatid, hindi pa po yun ang topic natin. Ang topic po natin sa hapong ito, miracle. Yung milagro po ang ating pag-uusapan, pag-aaralan po natin sa hapong ito. Although, nung kagabi sana ito itakil, pero nakita ko na medyo mataas ito ng konti kaysa yung isang topic na tinalakay kagabi. So, pinili kong sa hapong ito, italakay ang milagro. So, mayroon tayong maraming katanungan dyan, mga 4 to 5 katanungan na inihanda para i-guide ang topic na ito. So, bago sa lahat, hingin ko muna ang inyong pangunawa o pagkakaintindi tungkol sa salitang milagro. Hanapin ko muna yung, tungkol na gamhanan. So, yan po mga kapatid. So, ano ba ang ating pagkakaunawa pag sinabing milagro? Sa mga nasa Zoom, ano po ang inyong naintindihan pagka narinig niyo ay nagkaroon ng milagro? At pag narinig mo ang sinasabi ng doktor, wala na po akong magagawa maliban sa milagro ng Panginoon. So ano ang inyong naunawaan tungkol sa milagro? Kaistis, Gdars, ang milagro ay mga pangyayari na di kayang gawin ng tao. Amin po ba? Kayo mga nasa Zoom, sangayon po ba kayo kay Ate Dars na ang milagro o ang kaganapan na tinatawag na milagro ay mga pangyayari na di kayang gawin ng tao? Yun din po ba ang alam ninyo? Yes, bro. Sangayon po. Okay, so kailangan nating pag-usapan ang topic na ito para tama natin ang ating pag-unawa tungkol sa milagro. Kasi posibleng kalat na ngayon na ang Torah community ay hindi naniniwala sa milagro. Iko-correct po natin yon. Naniniwala po tayo sa milagro, hindi po tayo naniniwala sa magic. Iba ang milagro, iba yung magic. Ang milagro po may proseso. Ang magic po, tricks. Tama po ba? Tama ba, Bro Julius? Magic, tricks yan. Pag milagro, may proseso yan. Tama. Imahinasyon, pag sinabing magic. So, pag sinabing fantasy, ano yan? Kauban na kasama yan sa mga magic. Mga guni-guni sa isip. So, iko-correct po natin. Kasi baka na-misinterpret dahil marami po tayong mga Zoom, mga pag-aaral na nagtalakay po tayo about milagro. At marami pong beses na sinabi natin hindi tayo naniniwala ng milagro. Ako mismo, nasabi ko yan, hindi ako naniniwala ng milagro. Pero hindi po ibig sabihin sa milagro na sinasabi ng mga propeta, kundi sa milagro na sinasabi ng mga pastor at mga ngaral na talamak po ngayon sa ating panahon. Dahil ang milagro po ngayon na sinasabi ng mga ngaral ngayon, magic po ang kanilang pagkaintindi. Kumbaga, instant, bang! Ano ba pa? Pag sinabing, in Jesus' name, cast out! Tanggal agad ang lagnat. So ngayon, ganito din po yung naunawaan ko. Ang naunawaan ko sa salitang milagro, mula ako'y Kristiyano, hanggang sa dumating po ako sa Judaism, at hanggang nagkauitsi tayo, ang salitang milagro, mga pangyayari o mga gawa na hindi kayang gawin ng tao. At pag-aaralan po natin sa hapong ito ang version ng Torah community tungkol sa usaping milagro. Next. So ang milagro ay mga pangyayari na hindi kayang gawin ng tao. Ito ang alam natin tungkol sa milagro. Next. So, number 1, question. Kailan nagsimula ang milagro? Kailan nagsimula ang milagro? Kano saan nagsugod ang milagro si Josephine? Para nimo, kano saan nagsugod ang milagro? Sa kabuhatan, sa sinugdanan. So para ni Sis Josephine o si Pina Romero, ang milagro nagsisimula sa creation.
Sino pa? Noong nilikha at natapos ang creation by Bro J. By Bro J, noong nilikha o natapos ang kanyang paglikha. By Bro J. Ikaw dong, Tam, ano saan nagsugod ang milagro? Sa dang niabot ang Miracle Crusade? Kang Kuya, kang Kuya Ray, ang milagro nagsugod diha sa hunahuna. Which is, parehas me. Ang Kaya diyang nabuhi ka, anak kayo hunahuna. So, nang nilikha ang langit at lupa by Ati Annalyn Albay. parehas kami ni Roger at ni Kuya Idoy. Sa dihang nabuhi ta. Sa dihang nabuhi ta, natin hunahuna. So, kaya nagsugod ang milagro. Kung sa tayo laing termino, ano ba ang laing ibang term ng milagro? Dong Rogelio. Ano ba ang ibang termino ng milagro? Kasi itong milagro parang Espanyol ito eh. Milagro? Espanyol to, no? Ha? Milagres. Sa Tagalog, himala. Sa Bisaya, milagro. May ibang term nito. Bakit tinatawag milagro? Kahibulungan. So, katingalahan. Milagro means katingalahan. Ibig sabihin, bago. Ibig sabihin, hindi mo nakita noon. Kaya, nung nakita mo, namangha ka, nasabi mo, kahibulungan ba? Di ba? Naninibago ka at namamangha ka. Tulad ng cellphone. Cellphone, biruin mo, si Brother Jane andun sa China pero pag tinawagan ko, nakikita ko kung ano ginagawa niya doon pag naka-on yung camera niya. So, yan ay napakalaking ano ba? Milagro. Dahil di mo ma-explain. No? Nasa US, makakausap mo. So, mayroon na tayong hint. Milagro, kahibulungan. Sunod. So, matapos nilikha ang tao. So, nung mayroon ng tao, mayroon ng pag-iisip, mayroon ng buhay, kasi si tao ang namangha. Kaya sa kanya, nagsisimula ang pagkamangha. Kasi siya ay namamangha sa mga nilikha. So, ang milagro nagsisimula sa pag-iisip. Nung may pag-iisip na, o may hunahuna na, may buhay na, may tao na. Tapos na ang mga nilikha. Okay, next. Sa Exodus chapter 4, verse 1 to 5. Exodus chapter 4, verse 1 to 5. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Anong iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Elohim ng inyong mga ninuno, ang Elohim ni na Abraham, Isaac, Jacob, at Jacob, sabi ni Yahweh. Amen. Si Moises mitubag, apan kung dili mo tuo kanako ang mga Israelita o dili sila mamati sa akong isulti kanila og moingon Ginoon, ang Yahweh wala mo pakita kanimo unsa may akong buhaton. Ang Elohim miingon kaniya, unsa man kanang imong gikuptan. Sungkod mitubag si Moises. Ang Yahweh miingon, iitsa kana sa yuta. Busa giitsa ni Moises ang sungkod o kidi na himong bitin og miatras si Moises. Unya ang Yahweh miingon kang Moises, bukti ang ikob, busa gikupta ni Moises og nahimo na usab kining sungkod. Ang
Elohim miingon, buhata ang maong milagro aron motuo sila nga ang Elohim, aron motuo sila nga ang Yahawa, ang Elohim sa ilang katigulangan, ang Elohim ni Abraham, Isaac ug ni Jacob ipakita kanimo. So, kung ang Biblia ang ating basihan at kung yung tanong na yung tanong na kailan nagsimula ang milagro, based sa mabasa, nagsimula kay Moises. Kung debatidor ang mag-explain, pero kaso hindi ako debatidor, kaya inanalisa natin. Nagsimula ang milagro nung natapos ang nilikha, nung may tao na. So, kung sa Biblia, ang milagro nagsimula sa panahon ni Moises, nung inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at naging ahas. At inutos yun ni Yahweh dahil nagtanong si Moises, paano kung hindi maniniwala sa akin ang mga Israelita? Ano ang sasabihin ko? Sabi ni Moises, sabi ng Elohim, kung ito ang gagawin mo, ano ba yung hawak mo? Sabi niya, tungkod, kahoy, hagis mo. So, nung inihagis ni Moses, naging ahas. Sabi niya, hawakan mo. Nung hinawakan niya, naging tungkod ulit. So, ang sabi ni Elohim, gawin mo ang milagrong yan at sabihin mo sa kanila na ako si Yahweh, ang Elohim ng inyong ninuno, Elohim ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, nagpakita sa iyo. Okay, alam niya sakit. So, ang milagro, mabasa natin sa panahon ni Moises. At dito, natin naaanalisa na namanghanga si Moises. Biruin mo, kahoy, tungkod, inihagis, naging ahas, hinawakan, naging tungkod. Anong tawag doon? Milagro. Milagro yun, hindi yun magic. Hindi magic ang term, ha? Bantayan natin yan. Kasi yung milagro ngayon, ang konsepto, ginawang magic, inintinding magic. Milagro. May proseso ito, hindi lang natin alam. Pero baka malaman natin. Next verse. Exodus chapter 4, verse 17. Exodus chapter 4 verse 17. Ang naging anak naman ni Gershon ay sina Lib. Dalhin mo nga ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Amen. So sa 17, ang sinabi ni Moises, dalhin mo ang iyong tungkod at yan ang gagamitin mo kung sa Bisaya pa, kana mo'y gamita sa pagpamuhat og milagro. Sa Tagalog, gamitin mo yan sa paggawa ng mga kababalaghan. Next verse. Verse 21. Verse 21. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng paraon ang mga kababalaghang ipinabagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Okay. Kanina, ipapagawa ang kababalaghan o milagro ni Moises, ipapagawa sa harap ng mga Israelita para maniwala ang mga Israel na si Moises ay nakakakita ni Yahweh. Ngayon, dahil inutusan siya na iahon mula sa pagkaalipin itong mga Israel, sabi ni Elohim, dali mo yung tungkod sa 17 para pagawa ng mga milagro o pagawa ng mga kababalaghang bagay. Ngayon, gamitin mo ang iyong tungkod sa harap ni Paraon para gumawa ng milagro. So, next verse, 27 to 31. Verse 27. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubungan niya si Moises sa bundok ng Elohim at hinagkan niya ng sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinapagawa niya sa kanya.
at magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala ang buong bayan na marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginagawan sa kanila ng mga Ehipsyo. Yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Amen. So, dito, ating makikita ayon sa salaysay na detalyadong sinunod ni Moises ang instruction na gawin mo ang kababalaghan sa harap ng Israel para sila'y maniwala na ako'y nakikipagkita sa iyo. Which is, yun ang ginawa. Ang unang nangyari, revelation na tawag nagpakita, nag-reveal ang Yahweh kay Aaron na upang salubungin niya si Moises doon sa wilderness. At nung nagkasalubong na sila, ikininto ni Moises ang lahat ng inuutos ni Yahweh sa kanya, pati ang kababalaghan na ipapagawa sa kanya. At ang lahat ng ito, inirili naman ni Aaron doon sa Bini Israel, sa children of Israel. At pumunta si Moises at ginawa ang kababalaghan at ang Israel ay naniwala. So, bantayan natin ito mga kapatid ha. Ang point dito kasi dahil sa milagro, naniniwala sila na si Yahweh ay nagbisita sa kanila. Bantayan natin kasi pag ito yung pinaka natin dito, pinaka susi kung bakit iba ang milagro na naunawaan ng tao. So ngayon, nung naniwala na si Israel, ang kasunod na target ni Moises, niwala na yung mga tao, ang parao na para tuluyan ng makaalis sa pagkaalipin ang mga Israelita. Okay, next verse. So, kailan nagsimula ang milagro? Tanong ulit. Ito na yon. So, verse. Pakita ulit to, sis. Okay, yan. Bakit ginawa ni Yahweh ang mga milagro? Bakit ginawa ni Yahweh ang mga milagro? So, para kay Sis Dars, ayon sa nabasa, kanina, ipinagawa ang milagro para ang mga tao maniwala sa Kanya. So, ginawa ang milagro para maniwala ang tao. Dahil yan ang purpose ni Abba kung bakit gumawa siya ng milagro. Para maniwala ang tao. Maniwala ang tao. Gumawa ng milagro para maniwala ang tao. Na ano? Ha? Ha? Para simbahon ang Yahweh. Kung saan pagsimba ang Yahweh, kumito kas milagro. Na, babawaan natin na ron ang detalye. Okay, salamat na. Salamat, Pere. So, may bawaan nga nito kasi Yahweh kumutuman ka sa Torah. Exodus 10 verse 1 to 2. Exodus chapter 10 verse 1 to 2. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon, pinagmatigas ko ang kanyang kalooban at ng kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Ehipto ang aking kapangyarihan at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh. Amen. So, dito, ang pangalawang punto na nakita natin bakit ginawa niya ang milagro sa harap sa Ehipto para malaman ng mga anak ng Israelita at siya'y sambahin at kilalanin na siya ang Elohim
na nagligtas sa kanila. So, yan ang purpose. Next. Exodus 15 verse 11. Exodus chapter 15 verse 11. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Elohim ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kabanghamangha. Sa mga himalay di mapantayan. Sa kababalaghan ay di matularan. So, ito yung time na matapos ng mahati ang dagat at umawit sina Moises at ang mga Israel ng pagpapasalamat, pagluwalhati, pagpupuri sa Yahweh. Dahil si Yahweh ang naghati sa dagat. So, ito, anong ko? Sa anong paraan kaya nahati ang dagat? Magic, milagro. Bakit si Yahweh, kung gumawa siya ng milagro, kailanganin niya ang tao? Ano sa man mapunta sa tao ang full domain? Ha? So yan ang mga paunang tanong para pag-isipan nyo. Magtatanong ako mamaya. Next. Exodus 34 verse 10. So malinaw ha, mayroong milagro, walang magic. At ang milagro may proseso, ang magic tricks. Hindi totoo. Exodus chapter 34 verse 10. Sinabi ni Yahweh, makikipagkasundo ako muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Amen. So ang purpose ng Aba, gumagawa siya ng milagro para makita ni Israel kung kaano kadakila si Yahweh. Ang tanong, nakita ba ni Israel ang mga milagro? Nakita ba ni Israel ang kadakilaan ni Yahweh? Bakit sumusuway sila sa utos? Tistingan lang. Tinuod. Nanapin na anak. Nagita akong curious. So, ang purpose ni Aba, gumawa siya ng milagro para ipakita ang kanyang kadakilaan. At nakita ito ng mga Israelita. At masasabi ko, kung nakikita ko ang kadakilaan ng isang tao, hindi ko yan susuwayin. Habang nakikita ko ang kadakilaan kung tao. Pero kung Elohim, nakikita kong kadakilaan ng Elohim, hindi ako magdududa sa kanyang pagka-Elohim. Which is, kung nakita nila ang milagro sa Israel, bakit sila sumusuway sa utos? Ano ang nangyari? Next. Deuteronomy chapter 6 verse 22. Deuteronomy chapter 6 verse 22. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghan ginawa niya laban sa Paraon at sa mga Ehipto. Yan. Inamin dito sa Deuteronomy na nasaksihan nila ang lahat ng milagro, lahat ng kababalaghan na ginawa ni Aba sa Ehipto. At ang purpose nun para makilala ni Israel ang kadakilaan ni Yahweh. Pero anong nangyari? Bakit mayroon pa rin pagsuway? Next question. Bakit ayaw pa rin magtiwala ang tao sa Yahweh kahit pinakitaan na ng mga milagro? Ano sa tingin natin? Nung nakita nila ang mga milagro, naniwala ba sila? Ha? Ha?
Nung pinakita sa kanila ang milagro, naniwala ba sila? Ha? Naniwala. Kung ikaw, kapatid, kung naniniwala ka, posible bang naintindihan mo ang nangyayari kaya ka naniniwala? Tama ba na maniwala ka na hindi mo naintindihan? Tama ba na sabihin mo na naniwala ka pero hindi mo naintindihan? Dili, no? Sa akong punto, ang Israel, sa dihang nakakita sa milagro, dili tama gamiton nga mituo sila. Nakinabang lang sila. Pero wala sila mutuo. Kasi hindi man pwedeng sabihin na naniwala ka tapos di mo naunawaan ang milagro. Ha? Next. Sa Numbers chapter 14, verse 11 to 12, pakibasa bro. Sumuway pa rin ang mga Israelita kahit sa napakaraming milagro na kanilang naranasan. Numbers. Before mag-Deuteronomy. Bilang. Numbers chapter 14, verse 11 to 12. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Amen. So, ang salaysay dito, kailan maniniwala ang Israel sa akin sapagkat ang dami nang nakita nilang milagro. Kailan? Kailan maniwala ang Israel? Ang dami ng milagrong nakita, bakit hindi pa rin naniwala? Masasabi man natin kung yung term natin na pag nakikita ka ng milagro, up to o gikuha na kaya gikuhaton. Ang nangyari sa Israel noon, naniwala sila na kayang gawin ni Yahweh ang mga bagay na yon sa kanila para pagtulong. Pero hindi nila naniniwala, hindi nila naunawaan o hindi nila pinaniwalaan ang posibleng dahilan kung bakit ginawa ang milagro. Kasi ang unang purpose kung bakit ginawa ang milagro para sila ay magtiwala sa Yahweh. Ngunit ang pagtiwala nila sa Yahweh, parang ganito, kaya itong gawin ni Yahweh dahil makapangyarihan siya sa lahat. Ngunit mali po siya doon. Para sa akin, mali si Israel doon. Mali siya doon. Hindi pinadala ang milagro para magpabilib si Yahweh sa Israel na kaya niyang gawin ito. Bakit? Kailangan pa ba niyang magpabilib? Bro, kailangan ba ni Yahweh magpabilib? Hindi naman siguro. Dahil kung may magtiwala o wala mang mawawala sa kanya. Yahweh pa rin siya. So sa tingin ko ang nangyari sa Israel doon sa mga sumusuway. Doon sa mga sumusuway, hindi nila naunawaan ang milagro. Kung bakit pinadala ito. Ano kaya ang posibleng pangunawa nila sa milagro? Next. Paano kaya nila inunawa ang milagro na nangyari sa kanila? Na hinanapan ba sila? Kaya di man natin masabi na di sila nagtiwala sa milagro. Kasi andun nga sila eh. Kaya nga sila sumama kasi saksihan nila ang milagro. Nakita nila. Pero hindi nila pinaniwalaan. Nakasaksi sila kung hindi sila naniwala. Muna yun, mituo pero wala.
Mituo pero wala. Mituo nga nahitabo pero wala sila mutuo. Wala sila kasabot nga nung nahitabo. Mituo pero wala. Mituo sila nga nahitabo og mabuhat tos Elohim pero wala sila kasabot nga nung nahitabo to. So, ito yung sagot ko. Posibleng inunawa nila na ang milagrong ginawa ni Hawa ay para sila ay maligtas lamang. Baga, pinadala ang milagro para maluwas ta. Alon, wala na. Kato lang. Yun lang ang purpose. Nagkaroon ng milagro para sila maligtas. At inintindi nila na bawat pagkakataon na sila ay magipit, may milagro ang Yahweh. So, yun ang kanilang inintindi na kung saan may punto ang ganong pagkaintindi. Tama na ang milagro ay ginawa ni Yahweh para maligtas ang tao. Tama yun. Pero kung ang pagkakaintindi mo na darating ang milagro, kung tatawagin mo siya sa pamagitan ng panalangin na salita lamang, hindi ito mangyayari. So, kailangang maunawaan ang purpose ni Yahweh, bakit may milagro. Bakit hinati ang dagat? Bakit nahati ang dagat? Bakit si Moises ang inutusan na gagawa ng milagro? So next. Ang lahat ba ng milagro ay mula sa Yahweh? So, Sis Trishil, ang tanan bang milagro gikan ni Yahweh? Gikan. Ang Elohim ba ang gumawa sa lahat ng milagro? Ha? Ang lahat ba ng milagro ay mula sa Yahweh? Ang Elohim ba ang gumawa sa lahat ng milagro? Huwag mo kagets, balik ko lang ko. Ang lahat ba ng milagro ay mula sa Yahweh? Ang Elohim ba ang gumawa sa lahat ng milagro? Yeah. Ha? Ano man? Ha? Yes. Ate Dars, magaling natandaan ni Ate Dars, magaling niya na nakita yung purpose ko kung bakit parang binaliktad lang yung tarong pero malaki ang pagkakaiba po dito. Kasi ito po yun. Ang lahat ng milagro ay mula sa puwersa. At ang milagro ay kamanghamanghang gawa. At pati ang masama, nakakagawa po ng kamanghamangha at pinuprovide po ng energy. Dahil siya po ay provider. Great provider. At kahit masama yung ginagawa mo, ipoprovide niya. At hindi ibig sabihin pinoprovide niya, tama na yun. Kundi, ipoprovide niya pero yun pa rin ang magpapahamak sa'yo yung mga bagay na dumating sa'yo dahil ginawa mo or tinawag mo sa pamagitan ng iyong gawa. Ipoprovide niya kasi siya yung puwersa. Pag sinabing Elohim, ang Elohim ba ang gumawa sa lahat ng milagro? Ang Elohim po ay ang kanyang pag-uugali. So, ibig sabihin, ang Elohim ay ang kanyang mga pinapairal at ito po ay righteousness. At hindi lahat ng kamanghamanghang bagay ay gawa sa kabutihan o gawa mula sa righteousness. Mayroong mga kamanghamanghang pangyayari na ginawa ng mga masasama. Patunayan natin. Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 2. Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 2. Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala. Huwag kayong makikinig sa kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Amen.
Ang musulay, ang puwersa. Kung magpabilin ba ka sa iyang kinaiya. Kuha nyo? Ang musulay sa tao, ang puwersa. Kung mupabilin bagyo ka sa mga butang nga iyang gipalugtad. Ang susubok po sa tao ay ang energy. Kung manatili ka ba sa kanyang mga pinapairal ng mga bagay. So, pinakita dito na kung mayroong propeta na lilitaw at magkatotoo yung kanyang mga sinasabi at hihikayatin niya kayo para sa pagsamba ng ibang Diyos-Diyosan, huwag kayong maniwala. Sinubukan lamang kayo ni Yahweh, puwersa. Ang sumusubok ang puwersa. Hindi po sumusubok si Elohim. Siya po ang sumusubok. Kung talaga bang mananatili ka sa mga bagay na kanyang pinapairan. Nagets po natin? Eh, huwag po kayong magtanong, may babasa. Si Yahweh ay hindi sumusubok. Si Elohim hindi sumusubok. Iba po ang Elohim. Iba po ang explanation sa Yahweh at iba po ang explanation ng Elohim, pero sila po ay iisa. Nakuha niyo po? So, dito maraming nalito. Pag hindi mo naunawaan ito, sisisihin mo ang Elohim. Kaya kailangan nating maunawaan kung ano ang Yahweh, kung ano ang Elohim. Matthew chapter 24 verse 24. Matthew chapter 24 verse 24. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Misaya at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Elohim. Ayan. Iligaw ng mga peking propeta gaya ng pinanggalingan natin kahit yung mga pinili ng Elohim. So, pag ikaw Elohim ang namili, ililigaw mo ba yung pipiliin mo? Hindi. So, hindi po siya ang sumusubok. Siya po ang nagpapahintulot dahil puwersa po siya. Simple lang. Maraming hindi nakakaintindi sa Yahweh kung ano siya. Ngunit para sa akin, sa simpleng pagkakaunawa ko, siya po ang puwersa na umiiral, na nagpapairal ng mga mabubuting bagay. Kahit gagawa ka ng masama, ipoprovide niya. Pero pinaalam na niya, ayon sa dalawang saksi, hindi ang mga masasamang gawa o bagay ang pinapairal ayon sa patotoo ng mga saksi. Ng dalawang saksi. Amen po ba? Bugno. So, Mark chapter 13 verse 22. Mark chapter 13 verse 22. Sapagkat may mga magpapanggap na Misaya at may mga magpapanggap na propeta, magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari ang mga hinirang ng Elohim. Parehas lang to pala sa Matthew 24:24. So, ang importante na alam natin na hindi may lumilitaw na mga peking propeta, peking mga ngaral, anti-Misaya, nagpanggap na Misaya para iligaw ang pinili ng Elohim. So kung siya ang pumili, hindi niya iligaw ang kanyang pipiliin. So ganun po kasimple ang pag-aanalisa. Next verse. Matthew 7:22. Matthew chapter 7 verse 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Elohim? Nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan? Next. Tuloy mo bro. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Okay. Hindi lahat ng gumagawa ng milagro ay
pinili ni Elohim. Kahit yung masasama, nakakagawa po ng milagro. At ang screen kumbaga ay ang saksi. Kasi ang nagsasalita dito, ang nagsasalaysay dito, kung hindi ako nagkamali, ang Misaya po ito. Saksi po ito. Sabi niya, sabi ng nag-claim, gumagawa po kami ng milagro sa ngalan mo. Sabi niya, hindi ko kayo kilala, mga gumagawa ng masama. So, hindi lahat ng gumagawa ng milagro ay utusan ni Elohim o tao ni Elohim. Yun lang sumusunod sa katuruan na pinatutuhanan ng saksi. Ayos ba? Maliwanag po ba? So next. So yung ang sagot natin, oo at hindi. Bakit si Moises ang pinagawa sa mga milagro? Balik tayo dito. Kanina, ang purpose ng milagro para motoo, para maniwala ang mga tao. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na hindi sila naniniwala. Sumama nga sila eh. Posibleng naniniwala sila. Kung titingnan po natin, ang ipagkaintindi sa paniwala na kagaya ngayon. Pero ang Torah community, mayroon pong ibang pamamaraan sa pag-intindi sa paniniwala bago ka magsabing totoo. So, bakit si Moises ang pinagawa sa mga milagro? Sabi ni Sisters, parehas kami. Para sa akin, sagot sis, mayroon ba dito? Dahil si Moses ay tao na nagsikap sa paggawa ng matuwid. Ibig sabihin, si Moises ay righteous. At ang righteous ay ang Elohim. Ibig sabihin, si Moises ay may larawan tulad ng Elohim. Kaya siya po ang gumagawa ng milagrong mabubuti. Bakit nagawa ni Moises? Milagro? Dahil siya po ay may itsura ng Elohim at ang Elohim po ang may authority o kalayaan sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Next. Conclusion na. Mumana taron, alas 4. Ano ba ang kabuuhang pakay o purpose ni Yahweh sa paggawa niya ng mga milagro? Unsay kinatibok ang tuyo para sa pagbuhat niya sa milagro para ninyo? Unsay kinatibok anyang tuyo? Para luwason ka? Yes, tama. Para makaila ka niya? Oo, tama. Para magtiwala. Diyan, malalim yan. Pag sinabing pagluwas, nangyari yan sa Israel, pero hindi pa rin sila nagtiwala. Siningil sila ng Elohim. Bakit hindi kayo nagtiwala? Kung nakita nila yung milagro. Kaya, kung pagligtas, nangyari yan sa Israel. Nangyari ang milagro at naligtas sila. Pero yung pagtiwala, ang questionable. Bakit sumusuway sila sa utos kung sila ay nagtiwala? Ano pala ang purpose ng milagro? Kasi ang tanong ko kanina sa opening, ano ang yung pagkakaintindi ng milagro? Ang milagro sa ano ngayon? Ang milagro ay mga pangyayari o kaganapan na hindi kayang gawin ng tao. Ngunit ito po ang pangunawa. Next. Ang milagro ay ginawa para ipakilala niya ang kanyang sarili na siya ang puwersa na lumikha ng mga pinaiiral na mga mabubuting gawa. Next. Ang pinapakita ang milagro upang ipakita ito ang kayang gawin ng tao kung susunod siya sa kalooban ni Yahweh Elohim bilang nasa kanya ang mukha ng Elohim. So ang milagro, mali ang pagkaintindi ng tao ngayon. Dahil ang milagro inunawa ng tao na hindi kayang gawin ng tao. Ngunit ang purpose pala kung bakit ginawa ang milagro upang ipaalam sa tao na ito ang kaya ninyong gawin kung susunod kayo sa kalooban ko.
Mali ang na-input nating pagkaunawa. Kaya hindi tayo nakalabas. Kaya ang milagro naging magic sa atin. Ang gumawa nung hinati ang dagat, sino yung gumawa nun? Si Moises. Pinakita ang milagro para malaman ng tao na kaya mo yang gawin kung susunod ka lang sa kalooban ng kung susunod ka lang, magawa mo ang milagro. Sabihin ngayon ng kritiko, o bro Rowe, sumusunod ka ba sa kalooban ng Elohim? Kaya mo bang hatiin ang dagat? Paghuwat. Paghuwat. Hindi ibig sabihin na kaya mong hatiin ang dagat dahil kaya sumusunod ka sa utos, sumusunod ka sa kalooban ng Yahweh na kaya mo nang hatiin ang or makakagawa ka ng milagro kung hinihingi ninyo masasama. Hindi. Lalo na't masama ang naghingi tulad ng mga kritiko, hindi mangyayari. Pero pag kinakailangan ng community, tulad sa panahon ni Moises, Elohim ang magpo-provide. Ako'y naniniwala, no? Yan ang nakakapaglinlang sa tao. Kasi pag sinabing milagro, ang nasa isip mo, milagro, hindi kayang gawin ng tao. Mga kaganapan na hindi kayang ipaliwanag sa siyensya. Sabi ng sabi ng Mystery Channel, hindi kayang ipaliwanag sa siyensya o hindi kayang magawa ng tao. Biruin mo, nahati yung dagat at naging matigas yung dinaanan ng mga tao. Nahati na parang pader ang magkabilang gilid. Milagro yun. Ano ang proseso? Bakit nangyari yun? Dahil si Moises ay kawangis ni Elohim. Bakit naging kawangis siya ni Elohim? Dahil siya ay mabubuting tao. Matuwid na tao. Sumusunod sa kalooban ng Yahweh. Namumuhay sa mga bagay na pinapairal ni Yahweh. Kaya si Yahweh nag-provide para sa mga mabubuting kaganapan. At sa tingin ko mga kapatid, ito ang pinagkaabalahan ng maraming mayayamang tao ngayon. Para makagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Ialis natin yung milagro para makagawa ng mga something, bago. Mga imbento. Mga extraordinary. Kumbaga, gusto ng tao ng milagro, pero ayaw niya sa proseso na ipinakita ng Ama para makagawa siya sa sinasabing milagro. Gusto niya ng mga kamanghamanghang bagay, pero ayaw niya sa proseso para magawa ang mga kamanghamanghang bagay. Diyan po nangyayari ang nilustay ng prodigal son ang karunungan. At ngayon po, nagbalik na ang prodigal son. Ang ulo ng prodigal son. Ako'y naniniwala na ang milagrong sinasabi, ibibigay ng Ama para sa ikabubuti ng community. Pagdating ng panahon, pero mo, may pangako dyan eh. Matagal ko na itong inalisa. Hindi ko paunahan ko na to mga critics. Hindi ko inangkin na kami ang Philadelphia. Pero kung tumutuko yung gawa sa Philadelphia, sa amin, wala kayong magagawa. Ang sabi dyan sa Philadelphia, pangako, ilalayo siya sa lahat ng kapighatian na mangyayari sa mundo. Ngayon, paano mo iisipin? Paano niya magagawa? Na siya ay maging exempted. Kung wala siyang katulad na katangian sa pamumuno ni Moises.
Hindi namin inangkin si Moises, ha? Hindi namin inangkin ang Philadelphia. Pero sinisikap namin sa tulong ng Ama na kami ay mapabilang sa community ng Philadelphia. Anong purpose pagsisikap natin? Kundi natin i-goal yung pinaka maganda ang pangako. Yan ang hindi nauunawaan ng maraming mananampalataya. Kaya nalinlang ng todo. At kahit tayo, nalinlang tayo ng todo. Dahil pag sinabing milagro, inisip mo di mo kayang gawin. Pero ito ang totoo, kaya mo yang gawin. Sa pamaraan na, sumunod ka lang sa Elohim. Sumunod ka lang sa pamamaraan niya, ang imposible, walang imposible. Sinabi yan ng Bisaya. Tama po ba? Matthew chapter 19. Ang problema ng tao, gusto tayo milagro. Pero sa pamaagi, para mo tungha ang milagro, adik ko. May pukpukong imong o. Ang tao gustong-gusto ng milagro. Gustong-gusto ng mga na-amaze. Gusto siya ma-amaze. Gusto siya makakita ng mga kababalagang bagay. Gusto niya makadiscover. Pero, pamamaraan, ayaw niya. Bakit? Nangyayari ang katangian o ang karakter ng prodigal son sa buhay ng tao. At bakit nalalaman natin ito? Bakit nalalaman natin ito? Dahil ito yung panahon na uuwi na ang prodigal son. Sa tingin ko, nakauwi na nga eh. Suot na nga yung singsing. Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. Efeso chapter 3 verse 17 to 19. Naway manatili si Yahawasyai sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Elohim kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Misaya na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Elohim. Amen. Gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kahaba. Yan ang karunungan na papasukin ng mga saksi. Kaya sabi ko kanina, ang tunay na karunungan, pag yan ay nakarating sa iyo, hindi yan magdudulot sa iyo ng kahambukan. Magdudulot sa iyo yan ng kababaan. Kasi pag nalaman mo ang mga bagay na pinag-aralan mo, mabubukas ang sunod na dapat mong malaman. At yung nalalaman mo, hindi mo maisip na ipagmalaki. Dahil habang nakuha mo ito, may nakita ka na kailangan mong malaman na mas malaki pa sa nalaman mo. At ang resulta, pag yan ang nakita mo, ay hindi ako pwede magbayabang. Dahil habang lumalaki yung nalalaman mo, mas lumalaki pa yung dapat mong malalaman. Ganun po ang karunungan. Endless po siya. Wala po siyang katapusan. Kaya, ang tunay na nakasumpong ng karunungan, may palatandaan. Mapagpakumbaba. Hindi yan hambog. Hindi yan manghambog. Bakit? Alam niya kung gaano karami ang dapat pa niyang malaman. Pero itong mga walang alam, apriting hambuga. Hambog pa imo. Haggan pagdebate. Pag-sure dong. Hitabo ang milagro, tungod kay ang kinaiya sa Elohim, maana sa tao. Ug mao'y tuyo, nagipakita ang milagro. Nga man. Sa dihang ang tao musunod sa kabubuton sa Ginoo, sa dihang ang tao musunod sa kabubuton sa Elohim,
Ang kabubuton sa Elohim mao ang balaod na nakakabit sa atong pagkatao. Once ato nang mahibaw-an, malaman natin yan, muli tayong makakonekta sa puwersa na nagpapairal sa mga bagay. At pag nakakonekta ka sa puwersa, ang kalikasan ay maging mapakiusapan mo na. Huwag nating sabihin utusan, mapakiusapan. Bakit? Ang kalikasan at ikaw ay iisa. At Amen. ikaw, sa lahat ng nilikha, ang binigyan ng authority. Tao ang pinili upang pamahalaan ang kalikasan. Ang tanging gawin ng tao, bumalik sa kalooban niya. At yan ang ating pinagsisikapan ngayon para muli tayong makakonekta sa energy. At kung dumating man ang kapighatian ng mundo na ipaparating ng Elohim sa mundong ito, safe tayo. Bakit? Ang hindi kayang gawin ng kahit anumang teknolohiya, kaya mong gawin. Bakit? Ang kalikasan at ikaw ay iisa. Mapapakiusapan siya. Amen. Nakagawa ba yan ng saksi? Nagagawa yan ni Misaya. At sa mga parte ng saksi, which is Moises, Elias, at maraming magigiting na propeta. Nahati ang dagat, napababa ang apoy. Hindi na paulan. Bakit? Napakiusapan niya. Bakit? Siya, ang taong matuwid, ang pinili, ang tao na pinili kung siya'y maging matuwid at susunod sa kalooban ng Ama, ang mga ngasiwa sa buong creation. May kalayaan siya. Co-creator ang tao sa mga bagay na mabubuti. Kaso lang, ang tao, gumagawa siya ng hindi mabubuti. Kaya siya ay nauubos. Kaya siya natutupok sa sarili niyang kilos. Malalim na aral po ito na posibleng hindi mauunawaan ng mga kritiko. Ay, talagang hindi yan makakaunawa kasi mga hungog yan. Malalim na aral po ito. Pinili kong sa panahong ito i-share, sa panahong ito, ang topic na ito. Para malaman ng bawat member ng Torah community na yan ang goal natin. At yan ang posible mong kayang gawin. Kaya, ang sabi sa Exodus chapter 19 verse 5, basahin mo po. Nakalimutan ko yung Exodus chapter 19 verse 5. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Amen. kung susundin ang may kasunod pa ba yan, bro? Gagawing mga pare. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Ayan. Yan ang sabihin mo sa mga Israel. Ang susunod sa kalooban ng Ama ay itatangi niya. At gagawing isang bansang mga pare, kaharian ng mga pare. Mga ngasiwa yan. Gusto mo ng milagro at gusto mong gumawa, mag-imbento, walang gasto. Walang gasto, kapatid. Sumunod ka sa kalooban ng Ama. Pagpapalain ka pa. Walang lugi dito. Gusto mo ng milagro, gusto mo ma-amaze yung mga tao. Huwag kang pumasok sa pagka-inventor. Malaki ang gastos doon. At pag nasipyat ka pa doon, patay ka ron. Dito ka. Sa walang gasto dito. Tama po ba ako? Walang gasto dito. Nakagasto ka man, masaya ka. Normal lang, gasto ka, kain ka. Pliti, as isip. Di man pwedeng lilipad ka. Ito, pag
dinigest mo ang aral na ito, mas lalo mong ma-appreciate ang sinabi sa Daniel. Na sa huling mga araw, may mga matutuwid na naglilinis sa kanilang sarili at lalo silang dadalisay. Ngunit hindi ito nauunawaan ng masasama. Mas lalo mong maiintindihan ang Book of Daniel sa topic na ito. I-digest mo ito pag uwi mo sa bahay o pagkatapos nito pag-isipan mo sinasabi ko. Kung paano mo kayang gawin ang ginawa ni Moises. Napakaliit na porsyento na paniwalaan ang sinasabi ko. Maliit. Pwedeng akong tawanan. Pero kung tingnan mo, walang ibang naging rason kung bakit nagawa ni Moises at ng mga propeta at ni Misaya at sa lahat ng mga dakilang karakter na nasa Biblia ang mga kamanghamanghang bagay. Hindi po sila magician. Sila po ay mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Hindi po sila magician. Sumusunod po sila sa kalooban ng Ama. Gusto mo maging dakila? Sumunod ka sa kalooban ng Ama. Gusto mo makagawa ng mga kamangha-mangha? Sumunod ka sa kalooban ng Ama. Next verse, may verse pa yata, Colossians chapter 1 verse 19. Colossians chapter 1 verse 19. Sapagkat minarapat ng Elohim na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Amen. Minarapat ni Elohim na ang buong kalikasan ay manatili sa anak. Alam po nating lahat na ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Ama ay magiging anak ng Elohim. Yan ang patunay na mananatili sa iyo ang domain sa kalikasan kung ikaw ay mananatili bilang anak ng Elohim. Amen. May tanong po ba? Ay, yung kritiko, walang kwenta yun. Magtanong ka ng magtanong, bahala ka dyan. Ulitin ko ha, ang milagro hindi ginawa o ang milagro ay hindi ibig sabihin hindi kayang gawin natin. Hindi kayang gawin ng tao. Ang milagro, ang purpose kung bakit nangyari para ipaunawa sa tao na ito ang kaya natin gawin kung susunod tayo sa kalooban niya. Malinaw po ba? Kaya, wag na po kayong malito kung bakit may milagro. Iba ang milagro, iba ang magic. Ang milagro, bunga sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang magic, bunga sa panlilinlang na nais. Salamat sa ating lahat at magandang hapon, happy New Moon at happy anniversary nating lahat. Shalom. Happy birthday to me.